Paano nga ba mag-change oil ng isang Kawasaki Cruiser 200? Tara, pag-usapan natin yan. So sa lahat ng gagawin natin dito sa motor natin, kailangan pa rin natin mag-base dito sa owner's manual. At tulad ng engine oil natin, ang kailangan na viscosity level ay 20W50. At ito na ngayon na ipakilala sa akin na engine oil. So ang kailangan natin dito is 1,200 milliliters o 1 litro or tapos tagdagan pa natin yan ng 200 milliliters. Isa din sa mga kailangan natin na isang oil filter at isang o-ring. And syempre, kahit konting gasolina lang para panglinis natin. Huwag din dapat nating kalimutan yung mga ibang kailangan natin, katulad ng oil pan, funnel, Allen key, cable tie, socket with extension, and syempre yung pangunas. Alright? So, gamit tong Allen key, tatanggalin natin yung belly pan natin. So, meron tayong 4 na bolts. Yan. And ito. And syempre dito, meron din tayong zip tie. 1 sa baba and isa lang din dito sa taas. Simulan natin. At ngayong natanggal na natin yung lower fairing, gagamit naman tayo ng socket range na 19mm with extension para naman malusin natin itong drain plug. Pero huwag natin tatanggalin kasi mamaya pa. Ngayon naman, papainitin natin yung motor natin ng at least 5 minutes para mas madaling lumabas yung oil mamaya pag i-drain natin. Okay, ayos na. So ngayon, patayin na natin yung motor natin. And siyempre, tatanggalin muna natin tong center stand. Nakalimutan ko palang may parts dito na kailangan mong tanggalin para ma-access mo itong drain plug. So tanggalin mo yan, which is to. Then, tong socket natin, ang kailangan natin, and siyempre, oil pan. Set natin yung oil pan. Punin natin yung socket. And siyempre, loosen na natin talaga hanggang sa matanggal. Ayan, ginamit ko na yung kamay ko. Yan. Ngayon naman, gagamit tayo ng plies. Para hugutin natin tong filter. Yan. Nakalimutan ko din palang isama to sa una, itong plies. Na kailangan yung pala lang no-nos. So, pasama na lang din. Hehe. So, ngayon, nilinisan din natin tong filter. So, yan, gagamit ako ng no-nos. Tapos, isprayan natin siya ng gasolina. Para matanggal naman yung mga oil na nakatigit dito. Or kung ano man yung dumi. So guys, pwede din nyo din na ibabad to sa gasolina. Then, pag nalinis na, siyempre, papadry natin. So ayan. Okay na, malinis na din yung filter. Tara, padry natin. So yan, iwan muna natin dito. Yes. Diba? And ngayon, dito naman tayo sa kabila. So, dito ilalagay natin yung bagong oil na nabili natin. So, lusin ko lang muna. And tatanggalin din natin yan. So, ayan, tanggal na. Ayan naman, tatanggalin natin itong oil filter cap. So, tuktukin natin. Ayaw matanggal. Subukan natin ang kamay. Ayaw pa din. So, ngayon, gagamit tayo ng flathead ni screwdriver para matanggal yan. Ito. So, yan. Madali lang. Tanggal na. Linisan din natin. Ng gasolina, siyempre. So, yun. Spray-spray lang. Naman lang din sa ginawa natin kanina. Hanggang sa matanggal lahat ng duming nakatikit. Ayun, padry na natin. Yan, magkatabi na sila. Ayan naman, gagamit tayo ng magnet para matanggal tong oil filter na kailangan nating palitan.
And yun, tanggal na din. Ay natanggal na, gagamit naman tayo ng trapo para punasan yung oil dito. So yan, lagay na lang natin. Hanggang sa malinis. So, punas-punas lang talaga. Kasi ganoon naman talaga. Ngayon naman, bubuksan natin tong bagong oil filter na ilangan natin. And siyempre, kasama din dyan yung O-ring. So, ito yung bagong oil filter. So, yan, tanggalin mo natin dito sa cellophane. Yan, okay na. So, lalagay na natin. So, yan, punas-punas lang. Yun. Pag okay na, kahit meron nang matira talaga na oil dito sa loob. Ganun talaga. So, yan. Tanggalin natin yung old O-ring. Tanggal na. Yan, punasan muna natin. Para naman maganda yung pagdikit. So, yan. Pag malinis na yan, lagay natin yung bagong O-ring. Ayun. Easy as peasy. So, punas ulit. Ganyan talaga. Kunin natin yung bago. Ganyan po yung paglagay. Push natin. Okay. Ayos na. Ayan naman, lagay natin to. Cover niya. So, yun. Higpitan na natin. So, pag higpit natin dito sa baba, then dito sa taas, hindi ko diniretsyong hinigpitan ng gusto, no? Then, higpit ulit tayo dito sa baba. Parang ganon. Then, sa taas ulit, ganon yung ginagawa natin. So, yan. Ayun. Higpitan na natin. Higpitan din natin dito sa taas. Ayan. Yun. Sure ball na yan. Walang leak. So, ayan. Okay na. Maganda nga. Ngayon naman is punta dito tayo sa kabila. Punasan lang natin. Then, balik natin to. Itong unang-una na lininis natin gamit ng gasolina. Pasok, tulak. Then, lagayin na natin tong drain plug na. Punasan mo ko lang. Ayun, okay na. So, after na una punasan, then yan, balik na natin. Ayan po, ano pa? Ayan, pumasok na. So, balik natin, then higpitan na natin. Pero wag naman yung masyadong mahigpit na. So, gamit to socket. Yan. Yun. So, ngayon naman, ilalagay natin yung motor natin sa center stand. Ayun, no? Para at least pantay yung motor. So, check natin yung oil dito sa oil gauge. Lusin ko lang muna to. Nalagay na natin. And siyempre, kailangan natin gumamit ng funnel, no? Para hindi matapon yung engine oil. So, it serves as a guide. So, isa lang din na hindi ko mahanap is yung engine oil na rin-recommend ko the first of this video. So, itong 20W40 na lang yung gagamitin ako. So, ibuhos na natin. Ganyan. Ganyan, maganda yung funnel. At least hindi itatapon na yung engine oil kasi sayang naman. And so ayun, nilagay na natin yung 1 liter and nagpapakita na dito.
sa oil gauge. Pero mawawala yan. Papaandarin lang muna natin at least 10 seconds. Ayan. Okay na. So ayan, patayin na natin. Check natin ulit dito sa baba. Pansin nyo na wala yung oil, no? Kasi kailangan pa natin maglagay lang 200 milliliters. So, yan. Dagdagan lang muna natin. Sige. Yun. And so, ayun. Ito na yung natira. So, may sobra pa na pwede nating gamitin pandagdag sa mga oil natin. Pag nakikita natin dito sa gauge natin, after nating bumiyay, tas nabawas, dagdagan lang natin, no? Kasi normal talaga na magbabawas yan ng engine oil. Kapag mag-change oil tayo, no? At least mayroon na tayong sobra. Isa lang yung bibilhin natin na ganito. Yun, pandagdag natin to, no? So, start na natin magdinis. Tapon na natin yung basura. Yan. Tapon na din to, tinto. Pinagpaitan natin ng engine oil, no? So, inipan ko siya, yan. Yan, bukas na natin, tapon na natin. Balik na din natin yung belly pan. Tapos na yung trabaho natin. And so, ayun, tapos na. Balik lang din natin tong lower fairing. And higpitan din natin to. Bagong-bago na yung cable tie. And yung pinakalas is pandayin ulit natin yung motor. Check natin kung may leak. Pero since sa akin wala naman, goods na tayo. Pwede nang ibiyahe, long ride, ganon. Diba? So, salamat guys sa panonood.